Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Siguro po habang hinihintay natin yung mga kapatid natin na parating pa, siguro po tayo muna ay umawit. Dito po sa page 73. Ngayon nga ang panahon. Napakaganda po ng ating inawit na ngayon na ito na po ang panahon para po tayo ay lumapit sa Panginoon. Siguro po, minsan po tayo umawit dito sa page 15. Pag-ibig ng Diyos. Ang pagsinta ng Diyos, isa tulad, manay ka po sa pitpit matayo sa dismay.
sayod, walang hanggang, di matatapos ang may maging tinta ang langit, maging papel, bawat damo ay gawing pluma, sulat man bawat isa. Pag-ibig ng Diyos kong isulat, patuloy ang dagat. Kahit muling di mailunan sa lupa't kawitan, pagsinta ng Diyos, tas ay di masayod. Walang hanggang, di matatapos, awit ng Pilipinos. Maraming po salamat sa ating pong inawit. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon. Hindi po hadlang ang panahon upang hindi po tayo makapunta rito. Kaya pasalamatan po natin ang Panginoon. Siguro po tayong lahat ay tumayo para po sa ating opening prayer. Tawagin po natin si Brother Abel para pangunahan po tayo sa ating opening prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na ibinigay po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat pa rin po kahit sa masamang panahon na mayroon po kami ay pinahintalutan pa rin na kami po ay makapunta sa lugar pong ito upang kami po ay magsama-sama at magbulay sa iyong mga salita. Nawa, ang dalangin po namin, gabayan mo po kami. Ang aming pong mga puso't isipan, nawa ay wala pong maging hadlang sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. At kung mayroon man po kayong makita na kasalanan sa aming pong mga puso, mga isip, ay patawarin niyo po kami. At nawa, sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga salita, tunay nga na kasangkapanin mo to upang sa aming mga buhay ay makita po namin ang tunay naming kalalagayan. Na kung sa aming mga buhay ay wala pa ang aming pong Panginoong Yesus, gawin mo pong mabisa ang iyong mga salita. Gawin mong asin at ilaw ang iyong mga salita upang maging kasangkapan ito upang ang aming Panginoong Yesus ay aming pong makilala. At salamat din po sa mga nagsidalo na nagbigay po ng oras at panahon. Sa kabila ng masamang panahon ay pinahintulutan pa rin po ninyo na sila po ay aming pong makasama sa gabi pong ito. At ito po ay aming pong binibilang na isang malaking biyaya sa araw pong ito. At dalangin din po namin ang mga na-invite din po namin na hindi po namin nakasama, anuman po ang kanilang ginagawa, nawa sa susunod na pagtitipon po tulad po nito ay mabigyan din po ng panahon at oras nang sila rin po ay aming pong makasama. At salamat din po ang patuloy na panalangin din po namin sa mga kapatid po namin na may mga karamdaman, sa iba't ibang sakit na mayroon po sila. Ang panalangin po namin nawa ay kagalingan din po. At ang inyo pong kamayang siyang magpapagaling sa mga karamdaman pong ito. At ito po ay aming pinagtitiwala po sa inyo. Kaya lubos sa mga sandali pong ito, sa aming pong pag-stay sa lugar pong ito, nawa ang inyo pong kamayang siyang hahawak at mangunguna sa aming pong pagtitipon pong ito. Binabalik po namin ang mataas na papuri, pasasalamat sa dakilang pangalan lang po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Thank you, Brother Abel. Sa mga bisita po natin ngayong gabi, welcome po namin kayo sa Florida New Resettlement Christian Church.
maraming pong salamat sa oras po na binigay niyo po. At alam namin na ang banal na Espiritu ang siyang nagdala po sa atin dito upang sa gabi pong ito ay atin po siyang papurihan sa ating buhay at makarinig po tayo ng mga salita niya, salita ng kaligtasan. Kaya salamat po na marami sa mga kapatid, sa ating mga relatives, friends, neighbors, at sa mga kakilala natin na atin po na-invite. Tayo naman po ay hindi tumitingin sa bilang. At ang mahalaga po, tayo ay nagpupuri sa Panginoon sa oras pong ito. At pasalamat po tayo sa Panginoon, although na umulan po kanina malakas, pero hindi po yung naging hadlang upang hindi po tayo muling magkasama-sama dito. Kaya pinasasalamatan po namin kayo ng marami. At nawa sa gabi pong ito, ang Diyos po ay ating malugod at mapapurihan. Siguro po, bago po tayo magpasimula, ay tawagin ko po muna yung kapatid po na magpapatotoo sa kanyang buhay kung paano po niya tinanggap ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya salamat sa Panginoon. Tatawagin ko na po si Brother Joselito para po sa kanyang testimony ngayong gabi. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ang kapatid na Joselito de la Rosa, taga-Dampe po. Maraming salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na makapagpatotoo sa kanyang kabutihan sa aking buhay. Ako po ay dating Katoliko. Lumaki po sa sagradong Katolikong pamilya. Lumaki po sa pagro-rosaryo at palagi ang pagsisimba. At yun po, nagsimula po ang pagtawag ng Panginoon sa akin nung naaalala ko, nung binata na po ako noon, nasa abroad po ako. Dahil po sa nakaugalian ng pagsisimba, tuwing linggo, nagsisimba din po ako doon. And one time, pumasok po sa isip ko na parang hindi ako nagsisimba, sabi kong gano'n. Kasi after po magsimba, yan, maaya po ng mga kaibigan, magiinom. At during ng pagsisimba, ang mga nakakasabay naming mga kababaihan, yung medyo sexy yung mga suot. Kaya yun yung time na pumasok sa isip ko na parang lalo lang ako nagkakasala. At simula po nun, di na po ako nagsimba sa Catholic Church. At ang Panginoon po, di po siya tumigil. Pinadala niya po yung mga, naalala ko nasa JIL po yun. In-invite po ako. At sumama naman po ako sa pagnanais na puri sa Panginoon. At na-enlighten po ako nung makarinig po ako ng mga salita ng Panginoon. Pero lumipas po yung panahon, di ko pa rin po pinapansin noon. Hanggang sa nakapag-asawa at nagkaanak, nakapag-abroad po uli. At doon sa Korea naman po noon, nagpadala rin po nagsugo din po ng isang Christian ng Panginoon sa akin na nag-share po ng salita ng Diyos at niregaluhan din po ako ng Bible. Yun din po, dahil na-enlightened, sumasama naman po ako, pero hindi ko pa rin po tinanggap ang Panginoon noon. Hanggang sa umuwi po ng Pilipinas, at year 2015 po, doon po, na-sharean po ako ng kapatid na Delphine. Na-invite po dito. October po, kung naalala ko, nagsimula po kaming mag-attend sa munti nating kapulungan. At doon ko po naalaman ang katotohanan tungkol sa mabuting balita. Na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang tubusin ako sa aking mga kasalanan. Doon rin po naging malinaw na ako po pala ay isang makasalanan at papunta sa kaparusahan. At yun po, habang
every Sunday po noon, nag-a-attend na po kami dito. At hindi po kaagad-agad na naging malinaw po sa akin ng mabuting balita. Pero habang tumatagal po noon, habang napapalapit at nakikilala ko po yung Panginoon, kagaya po ng ibang kapatid, marami pong pagsubok. Mas lalong dumami. Ika nga po ni Brother Francis nung marinig ko yung testimony niya. Mas lalo pong dumami yung pagsubok. At ang isang patutuo ko po dyan, ang di ko po makakalimutan, December 24 po yun, 2015, nung malunod po yung bunso naming anak. Saksi po ang lahat ng mga kapatid. Yung time po na yun, talagang parang napakahirap. Kasi habang lumalapit ka sa Panginoon, yun na makakaranas ka po ng ganong pagsubok. At yun na po, nalunod po siya. Usually, yung mga nalulunod daw po, base po sa mga doktor or sa mga experience po nila, madalang lang po yung nakakaligtas. At kung makaligtas man ay hindi siya normal. May panigurado daw defect, sabing ganun. At nung time na nga po yun, una, dinala po namin sa Peninsula, sa Bataan. At humihinga po yung bata, pero wala po siyang malay. Tapos hanggang napunta po kaming JBL. At sa biyaya po ng Panginoon, nailipat po namin sa Mount Carmel. Lahat po ng doktor na nakausap namin noon sa 3 hospital na yon, ang sinabi po sa akin, mababa na po yung chance na mabuhay yung bata. At pagdating po sa Mount Carmel noon, siyempre po, bilang Kristiyano, wala po tayong tigil sa pananalangin at kasama po yung mga kapatid dito. Marami po akong natutunan na tinuro sa akin ng Panginoon during that time na nangyari po yun. Unang-una po yung magtiwala po sa kanyang mga salita. Kasi nung sabihin po sa akin na mababa na po yung tsansa na mabuhay yung bata, sabi ko po sa doktor, wala pong imposible sa Panginoon, sabi ko po yan. Alam ko po yun kasi nababasa ko po sa kanyang mga salita. Tsaka, ang sabi rin po niya sa kanyang mga salita, kailanman hindi kita iiwan, di pababayaan man. Yun po yung mga salita ng Panginoon na nagbibigay ng pag-asa po sa akin noon. Hanggang nasa ICU po siya, nailipat po namin December 24 at lumipas po almost 9 days po yata yun. Parang walang nangyayari. Ganun, basta yung nakaswero po yung anak ko at tinitingnan lang po namin doon sa maliit na salamin. Humihinga naman po, nakikita mo doon sa machine na ano. Sabi ko pong ganun, isang gabi po, habang natutulog po kami ni Sister Michelle, ay nakahiga na po kami. Doon po yung time na nasabi ko po sa Panginoon na kung kukunin mo na siya, kunin mo na ako. Pero kung pagkakalob mo sa amin, maraming salamat, sabi ko pong ganun sa kanya. Yun po yung time na parang sinabi na sa akin ng Panginoon na ipaubaya mo siya sa akin. At during kinabukasan po nun, gumising po yung anak ko. Doon po siya nagising. At yun po, mahabang proseso pa po yung paggaling niya. Pero naranasan ko po yung biyaya po ng Panginoon, yung kapangyarihan niya at pag-ibig during that time. At isa lang po yung masasabi ko sa ating lahat. Hindi po mararanasan ng isang tao ang biyaya po ng Panginoon, ang kapangyarihan niya at ang kanyang pag-ibig kung hindi po siya maniniwala. At
Yun po, napakasarap po kahit maraming problema. Pagkasama mo na yung Panginoon, parang pag parang kaya mo na kasi alam mo na ang kasama mo ay makapangyarihan at hindi kanya pababayaan. At lagi siyang tapat sa kanyang mga salita. Yun lamang po siguro at purihin po ang Panginoon. Maraming salamat, Brother Rosilito. Tunay nga po na napakaganda po na kanyang testimony ngayong gabi. At totoo po yun na ang bawat isa pong Kristiyano na lumalapit sa Panginoon at tumatanggap sa Kanya, meron po talagang pagsubok yan. Yun po ay parang tinetest lang tayo kung tayo ay talagang nagtitiwala sa Kanya. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Kaya po sa gabing ito, sana tumamandim po sa ating puso't isipan na tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil hindi po natin alam, yan po naman yung nasa Bible na ang Panginoon ay darating. Pero wala pong nakakaalam kung kailan, kung anong oras. Ang mahalaga po ay handa tayo para po tayo ay makasama niya doon sa huling destinasyon po natin ng ating buhay. Kaya maraming pong salamat. Siguro po sa amin pong announcement, tuwing Miyerkules po ng first Wednesday of the month, meron po tayong ganitong gawain, Gospel Hour. Kaya sana po yung mga kaibigan natin, kakilala, kapitbahay, mga family friends na maimbitahan po natin para makarinig po din po sila ng salita ng Diyos, salita ng kaligtasan po. At Miyerkules din po, meron po kaming Bible study online. Kaya salamat po sa Panginoon sa mga oras at pagkakataon na binibigay niyo po sa atin. Siguro po sa oras na rin po, hindi ko na po pahabain, tatawagin ko na po yung ating kapatid na magbibigay po ng salita ng Diyos sa gabi pong ito, si Brother Norwil Gutierrez po. John Norwil Gutierrez. Salamat, Brother Francis. Gandang gabi po sa atin pong lahat, mga kapatid. Good evening po. Meron lang po akong konting request po. Pwede po yung banda po sa dulo, lipat po sila dito para po pantay po yung ating pong mga chairs. Ayan po. Tsaka konti lang po yung ating pong bilang para po dito na po tayo tabi-tabi po sa bandang harapan. Salamat po sa bawat isa po sa atin na dumalo po sa gabi po na ito at sa ating pong pagbubulay-bulay ng kanya pong mga salita. Nais po nating ibahagi po sa gabi po na ito ay makikita po natin sa aklat po ni Juan, Gospel of John, chapter 9. Babasahin ko po yung pong mga talata mula verse 1 hanggang po sa mga sumusunod. At sabi po dito, at sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, Rabay, sino ang nagkasala, ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya'y ipanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil ang taong ito'y nagkasala ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyang nagsugo sa akin. Samantalang araw dumadating ang gabi na walang taong makakagawa. Verse 5, samantalang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. Tayo po ay saglit pong manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Ama, sa gabi po na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Patuloy po, Ama, ang dalangin po namin, ang inyo pong pangunguna, ang banal na Espiritu, ang siya pong magturo po sa amin pong kalagitnaan. Gabayan po ang aming pong puso't isipan, at ang aming pong mga pakinig
Nang sa gayon, tunay po na amin pong marinig at maunawaan ang inyo pong mensahe na nais nyo pong ipaabot sa gabi po na ito. At muli po, Ama, ito po'y amin pong hinihiling sa tanging pangalan lamang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Dito po sa ating pong binasa, meron po ditong nakita po natin na isa pong tao pong bulag. At ang sabi po ng ating pong binasa, siya po ay bulag nung siya po ay pinanganak. Since birth, siya po ay bulag. Kanina po habang binabasa ko po to ay tiningnan ko po sa internet kung ano pong difference nung blind dun sa nakapikit yung ating mga mata. Try nga po nating pumikit. Pag pumikit tayo, ano pong nakikita po natin? Di ba? Pitch black. Yun daw blindness ay hindi ibig sabihin na ganon yung pagka-blind. Minsan may naaaninag po sila. Minsan may light ng konti. Pero yun nga, yung word na blindness, hindi nila alam kung ano yun. Yun yung difference niya nung pagiging blind. At dito yung kanya pong mga alagad, ay tinanong po nila ang ating pong Panginoong Hesus nung nakita po nila ito pong bulag na ito. Ang sabi ng kanyang mga alagad, sino pong may kasalanan? Bakit siya'y bulag? Yung kanya bang magulang o ang taong ito? Minsan kasi, parang yung ibig sabihin ng mga alagad dito, yung konsekwensya, meron bang nagawa yung mga magulang at naging konsekwensya ito sa kanyang mga anak? Pero ang sabi ng Panginoon ay, hindi ganon. Kundi sa pamamagitan ng kanyang kalagayan na pagiging bulag, sabi dun sa verse na binasa po natin dun sa verse 3, sabi po dito, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Kasi po, dito po sa mga sumusunod pong talata, ang sabi po dito sa verse 6, nang masabi niya ang ganito, siya'y lumura sa lupa at pinagputik ang lura at pinahiran ang mata niya ng putik. 7. At sinabi sa kanya, humayo ka, maghugas ka sa tangke ng Siloe na kung liliwanagin ay sinugo. Siya nga'y humayo at naghugas at nagbalik na nakakakita. Okay. Yung pong bulag na pinag-aaralan po natin na since birth, siya po ay bulag. Dito po sa mga sumunod na talata na binasa po natin, nung kanya pong nakita po na meet in person ng ating pong Panginoong Hesus, ang Panginoon ay gumawa sa kanya, kung titingnan natin, yung lura, ginawang putik sa lupa, ginawang putik, pinahid sa mata. Sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa Siloe. Humayo ka, sabi dun sa verse 7, no? Sa tangke ng Siloe. Siya nga'y humayo at naghugas at nakakakita at nagbalik na nakakakita. Ito po ay isa pong himala. Ito po ay hindi lamang po basta kwento na nakasulat po sa Biblia, kundi ito po ay tunay pong nangyari. At sa ating pong pagpapatuloy, gusto ko pong tingnan po natin ito pong ating pong character, ito pong blind man. Gaano po kaya kahirap yung pagiging bulag? Imagine po natin, gusto ko pong tingnan po kasi natin dito yung sufferings na nararamdaman nito pong bulag na ito. Since birth. Kanina sabi ko po, subukan nating pumikit. Madilim, wala tayong nakikita. Ano lang po yun? Segundo lang po yun. Pero what more, nung tayo pinanganak, mula nung tayo ay ipinanganak, tayo po ay bulag. Imaginein po natin kung gaano po yung sufferings po na ibibigay po sa atin kung tayo po ay wala pong makita. Yung daily life po natin ay kung baga po ay napakahirap. Although sa ibang bansa nakikita ko po yung pong mga
Sa Japan po yata yun. Nakita ko po yung kung paano po nila na bigyan ng treatment yung mga blind. No? Meron silang sariling path. Yung tungkod po nila, meron pong sinusundan. Yung tungkod po nila para papunta sa mga pampasaherong sasakyan. At doon ay priority sila. Ibig sabihin, hindi harangan ng ibang tao yon. Nakakabigay yon ng, kumbaga, relief ng konti dun sa may ganong pong mga disability. Siguro kung tayo ay ayaw po nating piliin yon. No? Baka kung pipiliin ko kung ako yon, baka mas gusto ko pang piliin yung hindi ako makapagsalita. Yung PP. Kung may papanganak kang may karamdaman, o kaya yung hindi ka nakakarinig. Pero yung hindi ka nakakakita ay parang napakahirap. Nung pong bagay po na yon. At dito rin po, sinabi rin po dito ng Biblia kung ano pa po yung kanya pong sitwasyon. Sabi nga po doon sa verse 2 and 3, no, yung sa kanya pong birth, nakita rin po natin kung paano po, dito sa verse 8, basahin ko rin po, ang mga kapitbahay nga at ang nakakakita sa kanya ng una na siya'y pulubi at nangagsabi, hindi baga ito ang nauupo at nagpapalimos. Hindi lamang po pinanganak na bulag. No? Ito pong karakter na pinag-aaralan po natin. Siya din po ay pinanganak pong mahirap. At sabi po dito, nung mga nakakakilala po sa kanya, di ba yun yung namamalimos? Kumbaga meron po siyang, dahil siguro bulag siya, meron siyang spot na laging dun siya nakaupo. At lagi po siyang kilala ng mga taong nandoon. Di ba siya yung namamalimos? Siguro medyo mas okay pa na bulag ka, pinanganak ka sa isang family na mayaman. No? Meron kang katulong. Meron kang pwedeng hired na mag-aalaga sa'yo para gawin yung mga hindi mo kayang gawin. Pero ito pong pinag-aaralan po natin, siya po'y pulubi. At doon po sa kondisyon po na meron po siya, hindi man lang po siya makapagtrabaho. Kaya ang kaya niya lang pong gawin ay umupo at mamalimos. Yan po ang kondisyon po nito pong lalaki po na ito. At marami pong tao po na nandoon, na dinadaanan siya. Siguro meron pong mga nag-aabot ng tulong sa kanya, pinansyal, pagkain, dahil po nasusustain po kahit papano yung life niya. Patuloy po siyang nabubuhay. Kaya lang po, nandun po sa mahirap na sitwasyon. Dahil siya po ay bulag at dahil po siya po'y mahirap. At nakakalungkot po sa panahon po natin, marami pong, kung titingnan po natin ngayon po, ay nagre-reklamo po ng mga mamamayan. Dahil meron pong mga mayaman na lalong yumayaman dahil po sa pera ng bayan. Alam po natin yung, kumbaga, trending ngayon sa ating pong news, no? Yung pong mga corrupt. At yun po yung nakakalungkot. Ang gusto ko pong i-point out dito, totoo po na ang buhay ay mahirap. At para po sa character po na pinag-aaralan po natin, meron pong extra challenge po sa kanya dahil po sa kanya pong kondisyon. At alam niyo po ba mga kapatid, mga kaibigan at kapamilya po namin, bagamat marahil sa atin po ngayon na nandito po, wala pong bulag po sa atin. Pero tayo po ba'y naniniwala na tayo po ay spiritually blind? Tayo po ay spiritually speaking,
Tayo po ay bulag. Sabi po kasi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 4, sabi po dito, babasahin ko po, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Sabi po ni Pablo sa Korinto, sa mga taga-Korinto, binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Siguro po hindi natin first time narinig po ang talata po na ito. Ito pong Diyos na tinutukoy po dito, kung papansinin po natin, siya po ay small letter. Sino po ba ang Diyos ng sanlibutan po na ito? Sino po ba ang Diyos na tinutukoy ng sanlibutan na ito? Wala pong iba kundi po ang Diablo. So sabi po doon sa Ephesians chapter 6, tingnan po natin. Ephesians chapter 6, 11. Sabi po dito, mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala sa kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ito po kasi yung tinutukoy po natin po dito na bumulag sa mga pag-iisip ng mga tao. Kaya hindi po sila naniniwala sa Diyos, naniniwala kay Jesus. Walang iba po kundi ang Diablo. At ang Diablo, sabi niya po doon sa, binasa po natin sa Ephesians chapter 6, sabi po doon sa verse 12, sabi po dito, the ruler of the darkness of this world. Ano po ba ang enemy ng light? Ano po ba yung opposite po ng liwanag? Ang kadiliman. At spiritually speaking, sabi po dun sa Corinto chapter 4 verse 4, binulag daw po yung ating pag-iisip. Tingnan po natin, ano po yung ayaw ipakita sa atin ng ating pong kaaway na ang dyablo. Sabi po dun sa Corinto, balikan po natin yung 4:4. Sabi po niya, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanya'y huwag lumiwanag, huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Tingnan po natin kung ano po yung pilit pong hindi pinapakita ng kaaway. Ano po yun? Yung pong kaliwanagan ng ebanghelyo. Ano po ba yung word na ebanghelyo? Sa ibang salin, ginamit po yung mabuting balita. Yan po ang ebanghelyo. Yan po ang mabuting balita. Yan po yung pong target ni Satanas na wag lumiwanag po sa atin. At gusto po niya na bulag po tayo doon. Siguro hindi po natin first time marinig yung word na mabuting balita. Ang tanong ko po, sino pong may alam kung ano po yung mabuting balita? At kung hindi mo po alam, isa ka po dun sa binulag ni Satanas. Ulitin ko po. Maaring hindi po natin first time narinig yung mabuting balita. Hindi natin first time narinig yung ebanghelyo. Pero tatanungin ko po kayo, ano pong ibig sabihin nun? At kung hindi po natin masagot, isa po kayo dun sa binulag ni Satanas. Binulag ng Diablo.
Kaya po, ang mga kamag-anak po natin nandyan. Kaya po nandyan yung mga kaibigan po natin. Mga kapitbahay po natin. Tayo po ay ini-invite makinig. Dahil tayo po ay hindi nagpipreach about religion. Ang ating pong ipinapangaral kung ano po yung mabuting balita. Kasi yan po yung pilit pong ayaw ipaalam sa atin ng dyablo. At ang mabuting balita, sabi po sa unang Korinto, dito po ay maliwanag pong malalaman po natin kung ano po ang mabuting balita. Sabi po dito sa verse 1, unang Korinto 15:1, sabi po, ngayoy ipinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo. Ito po yung ayaw pong sumilang po ni Satan sa atin. Na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Verse 2, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap. Ito po ito, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling na binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ito po ang ebanghelyo. Ito po ang mabuting balita. Nasabi ni Pablo, ibinigay ko sa inyo una sa lahat. No? Sa ibang salin, pinakamahalagang turo. Ano po yun? Na si Kristo'y namatay. Sabi po dito, dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay. Ito po ang mabuting balita. Yung iba pag sinabi nilang mabuting balita, basta yung salita ng Diyos, mabuting balita yan. No. Magandang balita, totoo po, ang salita ng Diyos, lahat po ng nakasulat po dito ay maganda. Pero yung word na ebanghelyo, or mabuting balita na tinutukoy po natin, ito po, si Kristo'y namatay, inilibing, at muling nabuhay. Tanong, bakit po kailangan pong mamatay ang anak ng Diyos? Kasi po ang kabayaran po ng kasalanan, sabi po sa Roma chapter 6 verse 23, lagi po nating binabasa, sabi po niya sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Simply like that po. Kaya namatay si Jesus, binayaran po niya yung kasalanan po natin. Dahil ang Diyos po ay hindi po tayo kinonsinti. Hindi niya sinabi, nagkasala si Brother John. Sige, wala na yon. Hindi po. Meron pong kabayaran po ang kasalanan. At hindi po sinabi po ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan, maging mabait ka. Hindi sinabi po ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan, gumawa ka ng mabuti. Hindi sinabi po ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan, maging banal ka, sumama ka sa relihiyon. No. Ang sinabi po ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. From the beginning, yun po yung sinabi ng Diyos kay Adan at Eva, pag kinain nyo yan, mamamatay ka. At nakakalungkot hanggang ngayon po, para tayo pong si Adan at Eva, napilit po nating sabihin na po natin, ayaw paniwalaan yon. Hindi, maliligtas ako pagka mabait ako. Basta tumulong ako sa kapwa, maliligtas ako.
Basta hindi ako nag-aagrabyado, maliligtas ako, baka pupunta ako sa langit. Tinetake for granted po natin yung babala ng Diyos. Mamamatay ka, yun po yung sabi. At ang nakakalungkot, tayo po, dahil ang tao nagkasala po siya, sabi po dun sa Roma chapter 5 verse 12, siguro basahin ko po itong Psalms, kasi kanina po nakita po natin, yung pong bulag, pinanganak siyang mahirap, tayo po'y pinanganak pong makasalanan. Sabi po sa Awit chapter 51, verse 5. Sabi po dito sa Awit chapter 51, verse 5, narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Lagi ko nga naririnig kay Brother Wilson, hindi po tayo tinawag na makasalanan dahil nagkasala tayo. Baliktad. Tayo po ay makasalanan, kaya tayo po'y nagkakasala. Hindi niyo po ba napansin po yon? Sino po sa atin ang nagturo na magsinungaling? Wala. Sino pong nagturo po sa atin na gumawa ng masama, magmura? Wala. Pagpapasok ka sa school, laging good manners yung tinuturo. Laging magaganda yung tinuturo sa school. Pero bakit lumilitaw po yun? Dahil tayo po yung makasalanan. Yun po yung reality. Wala pong solusyon po yun. Tayo pinanganak pong makasalanan. Kaya kahit anong turo mo sa batang, huwag kang magsinungaling. Nagsisinungaling siya kasi yun po yung natural po natin. Tayo po yung makasalanan. At sabi po ng Biblia, kamatayan po ang parusa po noon. Pero salamat, alam niyo po, kung yung bulag, nung time po na yon ay na-meet po niya ang Panginoong Yesus. Salamat din po sa Diyos dahil ang Diyos, sabi po niya doon sa isang talatang alam po natin, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Yun po yung dahilan bakit ang Diyos kailangan niyang ibigay yung kanya pong bugtong na anak. Para bayaran po yung kasalanan po natin. Kumbaga tayo po ay nasanla po kay Satanas. Dahil tayo ay nagkasala, napunta po tayo sa kadiliman. Sabi nga po dun sa Acts, basahin po natin yung sa Acts, chapter 26, verse 15 hanggang sa mga sumusunod. Nung si Pablo po, sabi po niya dito, Acts chapter 26, verse 15, at sinabi ko, sino ka baga, Panginoon? Si Pablo po kasi nung siya po ay hindi pa po Kristiyano, ang tawag po sa kanya ay Saulo. At ang ginagawa po ni Saulo, lahat po ng mga Kristiyano pong noon ay pinapatay po niya, inuusig po niya. Pero ang pagkakataon po na ito, ang Panginoong Yesus ay napakita kay Pablo. At ito po yung senaryo. Sabi po dito, at sinabi ko, sino ka baga, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Datapwat magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa, sapagkat dahil dito'y napakita ako sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi din naman ang mga bagay na nakita mo sa akin at ng mga bagay na papakita ko sa iyo. 17, na iniligtas kita sa bayan at sa mga hentil na kanila'y sinugo kita. Ito po, 18, tingnan po natin. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magsibalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinagpaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin.
Ito po, ang Panginoong Yesus, nais po niya ni si Pablo, isugo po niya sa mga tao. Anong sabi? Upang idilat. Kasi nga po, spiritually tayo po'y bulag. At hindi po natin alam yung ating pong patutunguhan. Yan po ang kondisyon po ng bulag. At sabi po dito, from Satan, sabi sa English, ginamit po yung, sabi po, and from the power of Satan unto God. Kasi po, pag tayo po'y bulag, tayo po ay hawak po ni Satanas. At kailan lang po tayo makakaalis po doon? Pagka narinig po natin ang mabuting balita at pag tayo po ay pinaniwalaan natin. Yun po yung crucial po doon po sa binabasa po natin kanina sa John chapter 9. Ano pong sabi po sa kanya ni Jesus nung pinahiran ng putik yung mata niya? Ano sabi ng Panginoon? Di ba may instruction po ang Panginoon? At doon natin nakita na itong bulag na ito, bagamat bulag po siya, siya po'y naniwala kay Jesus. Kasi doon sa verse 5 o 6, nang masabi niya ang ganito, siya'y lumura sa lupa at pinagpaputik ang lura at pinahiran ang mata niya ng putik. At sinabi sa kanya, tingnan po natin, humayo ka, maghugas ka sa tangke ng Siloe, na kung liliwanagin ay sinugo, siya ngay humayo. Tingnan po natin yung reaction po niya. Siya ngay humayo at naghugas at nagbalik na nakakakita. Alam niyo po, bagamat po kasi ang mabuting balita, yan po ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas, sabi po sa Roma 1:16. Ito po ay walang kapangyarihan kung hindi po natin ito paniniwalaan. Palagay po natin ito pong bulag po na ito. Nung sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa Siloe. Palagay po natin, ang ginawa niya, iba yung lugar na pinuntahan niya. Kasi irritable na siya, putik. Mas may lahaway. O baka nakisuyo na lang siya doon sa malapit, no, magugas ako ng muka. Palagay po ba natin, makakakita siya? Ako po'y naniniwala, hindi. Kasi po, hindi po yung tubig dun sa Siloe yung nakapagpagaling po sa kanya. Wala pong miracle dun sa tubig. Gumaling po siya dahil naniwala siya kay Jesus. At ganun po yung kailangan po natin sa mabuting balita. Kailangan lang po natin paniwalaan. Paniwalaan po natin na si Jesus, namatay siya para bayaran yung kasalanan natin. At sabi dun sa John 3:16, di po ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin, hinayaan po niyang mamatay dun sa krus. May katuloy po yun. Sabi po dun, ang sino mang maniwala ay hindi na mapapahamak at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yun po yung nais po natin na ibahagi po sa atin. Ang kaligtasan po natin ay meron na pong gumawa. Ito po ay ang ating Panginoong Yesus. At ito po ay binibigay niya po sa atin. Kailangan lang po natin itong tanggapin. At kailangan po natin na maniwala. Kaya ito pong bulag po na ito, nakita po natin siya po ay muling nakakita dahil sa kanyang paniniwala sa sinabi ng Panginoong Yesus sa kanya. At alam niyo po, marami pa pong istorya ang nangyari dito. Katulad po nun, nung bumalik siya. Ito po yung napakaganda eh. Nung nakita niyang magaling na siya, bumalik siya. Gusto niyang balikan yung nagligtas sa kanya. Yun po yung sign na meron po siyang pananampalataya. Baka kung yung iba yon, baka in-enjoy na nila yung paningin nila. May pinuntahan na sila, nagsaya na sila, pero siya, bumalik siya. Kaya nga po nung pagbalik niya doon, yung mga taong nandoon, hindi siya makilala, no? Bakit nakakakita na to? Actually, inusig pa po siya doon. Yung pong mga religious leader, bakit nakakakita ka na?
Parang naging, kumbaga, celebrity siya dun sa lugar na yon. Kung babasahin po natin itong buong John chapter 9, samantalang noon, walang pumapansin sa kanya. Pero nung siya na po'y nakakita, inuusig po siya. Gusto niyo pong makita po yon dito po sa John chapter 9. Kasi sabi niya po dito sa verse 27, dahil nga tinatanong siya, sino nagpagaling sa'yo? Sabi niya doon sa verse 27, sinagot niya sila, kasasabi ko lamang sa inyo at hindi ninyo pinapakinggan. Bakit? Ibig niyo bang marinig uli? Ibig baga naman ninyong maging mga alagad niya? Sa verse 28, at sinabi kanilang inalipusta at sinabi, ikaw ang alagad niya, datapat kami mga alagad ni Moises. Tingnan po natin. Kaya bumalik po siya kasi gusto niya pong maging alagad ng Panginoon. Disciple ng Panginoon. Kaya nung tinatanong siya, ini-interview, sino bang nagpagaling sa'yo? Bakit kanya pinagaling? Ganyan, ganyan. Bakit pa paulit-ulit yung tanong niyo? Parang ganon. Siguro gusto niyo ring maging alagad niya. No? Tapos siya'y inalipusta. Actually, pinaalis po siya doon sa lugar po na yon. Kaya kayo na, meron po mga nagte-testimony simula nung nakilala nila ang Panginoon, may pag-uusig. Totoo po yon. Uusigin ka. Kasi nagliliwanag ka na eh. Ikaw na yung target ngayon. Tingnan po natin. Sabi po dito, nalaman ng Panginoon yon. Sabi po dito, sa verse 35, sabi po, nabalitaan ni Jesus, siya'y pinalayas nila. Tingnan po natin. Tingnan po natin yung pananampalataya niya. Kanina, nakita natin, blind siya, mahirap siya. At kailangan niya yung spot niya doon kasi doon siya kumikita. Doon siya namamalimos. Pero hindi niya po pinagpalit yung pananampalataya niya. Nag-stand firm siya doon sa paniniwala niya sa Panginoong Jesus. Kahit paalisin siya doon sa lugar. Pero ang napakaganda, nabalitaan ni Jesus yun. Ang sabi dito, binasa po natin sa verse 35, sabi po, nabalitaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila at pagkasumpong sa kanya ay sinabi niya, sumasampalataya ka baga sa anak ng Diyos? 36, sumagot siya at sinabi, at sino baga siya, Panginoon, upang ako'y sumampalataya sa Kanya? 37, sinabi sa kanya ni Jesus, siya'y nakita mo na, at siya nga ang nakikipagsalitaan sa iyo. 38, at sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako, at siya'y sinamba niya. Tingnan po natin, bagamat nung una, ang alam niya lang po sa ating Panginoon, siya yung nagpagaling sa Kanya. Akala niya siya ay propeta. Pero this time, nung lalo niya pong nakilala ang Panginoon, nag-result po yun ng worship. Kaya the more na nakikilala natin ng Panginoon, mas the more natin siyang gustong paglingkuran. At sa ating pong pag-aaral po na ito, nais ko pong ito po ay tapusin po dito po sa isang tanong. Bakit po kaya doon po sa Siloam po pinapunta ng Panginoong Yesus, ito pong bulag? Alam niyo po anong ibig sabihin ng word na Siloam? Ang ibig sabihin po noon ay sent. Sinugo. At gusto ko pong basahin po kahuli-hulian ito pong John 3:17. Dahil ito po ay isang naglalarawan po sa ating Panginoong Yesus. Alam niyo po ba yon? Sabi po dito sa verse 17 ng John chapter 3, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sabi po dito, hindi daw po sinugo ng Diyos si Jesus para hatulan po tayong makasalanan. Hindi po. Sinugo niya ang ating Panginoong Yesus para tayo po ay iligtas. At sabi po sa verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ito po, meron pong dalawa po dito. Isa pong naniniwala at hindi po naniniwala.
At kung tayo po ay hindi po naniniwala sa ating Panginoon na sinugo ng Diyos, tayo po'y hinatulan na. Anong ibig sabihin? Tayo po'y papunta po dun sa impyerno dahil yun po yung hatol ng kasalanan po natin. Verse 19, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. 21, datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. At kauli-ulian po dito po sa John chapter 6 o verse 8 verse 12, sabi po dito, muli nga nagsalita sa kanya si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Ano po ang nais po nating iwan na mensahe po sa gabi po na ito? Yung pong bulag ay pinapunta ng ating Panginoong Yesus sa Siloe. Yung pong pool, yung pong tangke ng Siloe para doon po yung maghugas. Tayo naman pong mga spiritually blind. Kanino po tayo pupunta? Doon din po sa sinugo ng Diyos. Sa ilaw. Kay Jesus. Dahil sabi po na binasa po natin doon sa John 8:12. Sabi ng Panginoon, I am the light of this world. At kung tayo po ay bulag spiritually, ang kailangan po natin, tayo po'y lumapit po sa liwanag. Alam niyo po ba, ang sabi po, yung pong darkness ay hindi naman po talaga siya isang bagay. Wala naman daw po talagang darkness. Hindi mo masusukat yung darkness or kadiliman. Bakit lang daw meron pong darkness? Kasi absent yung light. Hindi naman natin sinasabi na, di ba, pagka gabi, hindi naman dumating yung gabi kaya biglang nawala yung araw. No. Umalis yung araw kaya dumilim. Never pong tatalunin ng dilim yung liwanag. Di po ba? Kunyari, namatay po yung ilaw na lahat nandito. Bakit dumilim? Kasi nawala yung ilaw. At never pong may force yung dilim para italunin niya po yung liwanag. Ang ibig lang pong sabihin, tayo po'y in darkness. At kailangan po natin si Jesus na siyang ilaw para tayo po ay alisin po niya dun po sa, sabi nga po dun ni Pablo, from Satan to God. Darkness to light. At yun po ay, kung tayo po'y magtitiwala, tayo po ay sasampalataya, maniniwala na si Jesus, inilibing, namatay, inilibing, at muling binuhay para po iligtas po tayo sa ating pong mga kasalanan. Hanggang doon lang po at tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Ama, dahil tunay po na isinugo po ninyo ang inyong pong bugtong na anak para po doon sa krus, bayaran po ang aming pong mga kasalanan. At ngayon po ay maliwanag po namin nakikita kung paano po na kami ay maliligtas, hindi ng amin pong mga sarili. Dahil kami ngayon ay nasa kadiliman. At ang magliligtas lang po sa amin ay ang mula sa liwanag, walang iba kundi ang amin pong Panginoong Yesus. Kaya ang dalangin po namin nawa magliwanag din po ang mabuting balita ng kaligtasan po sa amin. At tunay po na paniwalaan po namin po ito, na ang aming Panginoon ay namatay, inilibing at muling nabuhay para sa amin pong katubusan ng aming pong mga kasalanan. Salamat po sa lahat po ng dumalo sa gabi po na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin
sa lahat ng aming pong mga relatives na nais po namin na makakilala sa aming Panginoong Yesus. Patuloy po na gumawa ang inyo pong mga salita. Nang sa gayon po, tunay po na kami po ay humantong sa pagpapasya na kami po'y maniwala sa amin pong Panginoong Yesus. At sa inyo po na patuloy na pinagkakatiwala ang oras po na meron po kami sa mga question and answer, sa mga visitors po namin na hindi nakadalo. Kayo po ang patuloy na inaasahan din po namin na mag-iingat po sa kanila. At muli po, Ama, ang lahat po ng ito ay amin pong dinadalangin sa matamis na pangalan lang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Bago ko po ibalik po sa ating pong MC, baka meron po tayong katanungan po. Tayo po ay nag-entertain po ng mga katanungan regarding po sa ating pong napakinggan. Kung meron man din po tayo na nais po na itanong po, na gumugulo po sa ating pong isip, o may narinig po tayo, sisikapin po natin na ito po ay sasagutin po natin sa pamamagitan po ng salita rin po ng Diyos. At kung hindi man po natin ito masasagot po, ay pag-aaralan po natin at bibigyan po ng mga kasagutan sa mga susunod po natin na pag-aaral. Pero ngayon po ay tayo po ay open na po sa ating pong mga question and answer. Meron po bang question po sa ating pong mga bisita po na na-invite ng mga kapatiran? Si Tita Ann? Meron ba, Tita Ann? Sige po, ibalik ko muna po sa ating MC, pero kung meron pong question ay pwede po pa rin tayo mag-entertain po. Thank you, Brother John. Tunay nga po na napakaganda po ng salita ng Diyos na nahayag po sa gabing ito. Siguro po, yung bawat isa, kung meron pong katanungan, pwede pa po tayo magtanong. At nadyan po mga kapatid natin para sagutin po ang ating katanungan kung meron po tayong pag-aalinlangan sa ating pong napag-aralan sa gabing ito. Sige po, kung wala po tayong katanungan, siguro po ay maliwanag po sa ating puso't kaisipan ang salitang nahayag po sa gabing ito at patuloy po nating papurihan ang Panginoon at naway tanggapin nyo atin po sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas dahil yun po ang daan upang tayo magkaroon po ng komunikasyon sa Panginoon, yung makinig ng salita niya. Kaya maraming pong salamat sa mga kapatid, sa mga bisita po na nakinig po. Naway binuksan niyo po ang inyong mga puso't kaisipan para po sa magandang balita ng kaligtasan. Siguro tayo sa ating pong closing prayer, umawit po tayo dito sa page 78 at sa huling stanza tayo po closing prayer. Malamping na tumatawa. Sa
Manitili po tayo nakatayo. Tingin po natin kay Brother Norman na pakunahan po tayo sa ating pong closing prayer. Sigo tayo ko'y manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa napakabiyaya pong oras na inyo pong pinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa mga katotohanan po mula po sa inyo pong mga salita. Nahiyag po ang mabuting balita ng kaligtasan po sa bawat isa po sa amin. At ang nais po na kung meron man po sa amin pong bilang, na siya po ay hanggang ngayon ay wala pa po siyang katiyakan po ng kanya pong kaligtasan. Nasa kadiliman po at nabulag sa katotohanan po ng magandang balita. Nawa mangusap po kayo sa Kanya, sa inyo po mga salita, sa pagkasilang po ng magandang balita ng kaligtasan po sa amin pong pinagbulayan na si Jesus ay namatay doon sa krus. Siya'y inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw upang bayaran po ang kasalanan po ng sino mang lalapit po sa Kanya at magtatamo po siya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Ama, sa mga katotohanan po na ito. At nawa ay tunay po na ito po ay naging pagpapala po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat din po, Ama, sa anak niyo po na ginamit na naghayag po na ipong mga salita. Ang patuloy po naming panalangin ay pangunahan niyo po siya, pagpalain niyo po siya sa kanya pong buhay, at patuloy din pong magamit sa mga ganito pong mga kaparaanan po. At sa bawat isa po sa amin na dumalo sa amin pong mga bisita, nawa ay patuloy po na sa kanila pong buhay ay maranasan po lahat higit po ang kaligtasan po na ipinagkakaloob po ninyo sa sino mang sumampalataya sa amin pong Panginoong Hesus. Ingatan niyo po at pangunahan po ang bawat isa po sa amin hanggang mamaya po sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay. Kayo po ang mag-ingat po sa bawat isa po sa amin, maging pagpapasalamat din po sa refreshment po na meron po kami, ay i-bless niyo po ito, magbigay po sa amin po ng kalakasan pong physical. Maraming salamat po, Ama. At ang lahat pong ito ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Good evening po. God bless po. Good evening po. Kayo po ay inaanyahan din po namin sa araw po ng linggo para po sa gawain po dito, 10:30 po ng umaga. Asahan po namin ang inyong pagdalo. Salamat po.